Depensa ng Bureau of Customs pangontra sa smuggling at iba pang iligal na gawain ang mas mahigpit nilang patakaran sa pagpapadala ng balikbayan box. Pero ang ilang OFW hindi pa rin kumbinsido sa bagong reglamento. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP. Jessica, nagkaroon nga ng isang briefing kanina ang Bureau of Customs kasama din yung mga representatives ng mga forwarding companies kaugnay dun sa IRR o procedures paano ipatutupad yung IRR kaugnay dun sa pagpapadala ng mga OFWs natin ng mga balikbayan boxes. Pero sa halip na mag-agree ay marami silang questions pa rin na tinanong at sinabi nila na baka magkaroon lang ito ng confusion dun sa mga OFWs natin kapag pinatupad na. Pero giit nga ng Bureau of Customs, ito ay makakatulong pa sa mga OFW. Pinutakte ng tanong ng forwarding companies ang mga taga-customs tungkol sa bagong regulasyon sa pagpapadala ng balikbayan boxes. Sa ipatutupad kasing bagong mga patakaran ng customs, kailangan ng idetalye ng OFWs ang lahat ng laman ng ipapadalang balikbayan box. At sa mga bagong bili at mamahaling gamit, kailangan kasama ang resibo. What if ang isang shipper po, nagpadala siya na, compose siya ng 2 box, pero marami siyang biniling items. Lahat ba ng resibo kailangan naming i-attach sa attachment? Kailangan naming i-scan? Kaya hindi mandatory if applicable. Pero kung yung mga sinasabi niyo, binili niyo lang panty, siguro naman hindi niyo kailangan ng invoice. Diba? Kung ang papadala niyo is mga medyo mga household na medyo may value, siguro yun ang i-attach. Ang balikbayang OFW na si Maribeth mula Ireland, hindi sang-ayon sa paglilista ng lahat ng items at paglakip ng resibo. Mahirap yung single items kasi first magpapadala ka na nga, they will be interfering with the items that you're putting in the box. So it's not fair for OFW. Isa pang usapin sa bagong regulasyon, dapat raw isama ang kopya ng passport na nagpapadala. Dahil sa Pinoy lang uubra ang tax exemption. Hawak po ng employer nila. So papaano yon? They are survivors sila eh. So papaano sila makakapagpadala to protect themselves? Ang balikbayan boxes na ipapadala sa hindi kamag-anak, bubuisan. Paano pong mangyayari kung dun sa 400, merong iba na walang Xerox copy ng passport, na talagang dumating yung box, pero sa documentation, kulang talaga. Ano mangyayari sa mga boxes na yon? Hindi daw po siya makaka-avail ng privilege. Ayon sa mga samahan ng forwarding companies, bukod sa pahirap daw sa OFWs, magdudulot din daw ng delay ang bagong mga patakaran na ipatutupad sa August 1. Si Customs Commissioner Nicanor Faeldon, nilinaw ang kautusan tungkol sa paglalakip ng resibo. Yung mga brand new lang po, yung mga, lalo na yung medyo may halaga. Pero kung yung mga ordinary lang ng mga t-shirt, hindi na yan critical. Pero kung may brand new kang nilagay doon na relo at di ka naglagay ng receipt, pagdaan sa customs ng bansa na panggagalingan, hinarang yan at i-confiscate, ikaw na mawawalan kagad. Ang tungkol naman sa paglalakip ng passport, pangontra raw yan sa smuggling at iba pang illegal na gawain. Gumagamit sila ng pangalan sa address ng ibang tao. Yung nahuli natin 3 days ago na drugs, iba ang pangalan ginamit. Wala rin daw dapat ikabahala ang mga OFW. Hindi yan bubuksan sa customs. Walang pagkakataon na bubuksan yan. Pag dumaan sa x-ray natin at walang kontrabandong nakita dyan, tuloy-tuloy po yan. Hindi rin daw maapektuhan ang delivery ng mga cargo kahit pa nakitaan ng discrepancy ang ilang laman. Dapat raw ang mga OFW simula August 1, bago magpadala, kailangan munang mag-print at mag-download ng information sheet mula sa customs website at filapan ang mahalagang detalye. Pero Jessica, sa kabila ng parang tensyonadong meeting na yan o briefing na yan kaninang umaga, ang nangyari naman ay nagkapaliwanagan naman yung mga miyembro ng mga forwarding companies at nabigyan sila ng pagkakataon ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon na makapag-usap at naging productive naman daw ang meeting na ito at aabangan nga natin kung magiging bukas ba ang Bureau of Customs sa mga mungkahi ng mga forwarding companies para sa kanilang mga kliyente. Jessica? Pero JP, tuloy pa rin yung bagong mga reglamento sa pagpapadala ng balikbayan box. Kahit na nai-express ng mga forwarding company at kahit yung mga OFW ngayon, di ba, mainit na pinag-uusapan ito yung kanilang mga objection.
nung tinanong natin si Customs Commissioner Faeldon, ang sabi niya sa atin, as of now, tuloy pa rin. So August 1, tuloy pa rin yung kanyang implementation niyan. However, because nga nakapag-usap sila, aabangan daw nila yung sulat na ipapadala ng position paper ng grupo ng mga forwarding companies. Ilang kasi sa mga mungkahin nila, Jessica, yung imbes na passport yung i-attach para doon sa mga OFWs, doon sa requirement, baka pwedeng mga work permit na lang, o kaya sa Saudi, kung ikaw naman ay OFW sa Saudi, baka pwedeng ikama na lang, kasi may mga employers daw na talagang tinatago yung mga passport ng mga OFW. Pero yan ay mga mungkahi lang, kasi ang sinasabi ng customs, matagal na raw nilang pinaliwanag to, pero sabi naman ng kabilang side, dati hindi naman daw pinakikinggan yung position paper nila. So medyo merong ganong ending yung nangyari kanina, pero nag-meeting nga sila, so abangan na lang din daw next week kung paano nga yung magiging final decision, pero tuloy pa rin, Jessica. Paano kaya yun? Anong bago ang dapat ikuha ng resibo o isama yung resibo? Kung t-shirt, sabi ni Commissioner Faeldon, hindi na kailangan. Pero pag relo, oo. Meron din mga murang relo. May mga mahal na t-shirt. Ano ba yun? Nakadepende sa halaga. At saka, sino ang magdedetermine kung aling item ang dapat may resibo? Sapatos, ano pa ba yung mga usual na pinapadala sa atin? Tsokolate, corned beef, yung mga ganong bagay, etc. Yun ba, kailangan may resibo, JP? Sino ang magdedetermine ng itemization ng mga dapat may resibo? Jessica, nakadepende raw yan sa presyo. Halimbawa, yung relo, mahal talaga. Isang mahal na brand, nasa worth 30,000, 40,000. Kailangan may naka-attach dyan na resibo. Hindi naman porket t-shirt, wala nang resibo dapat. Pero kung t-shirt mo na ay sobrang mahal na brand, kasi may mga t-shirt na sobrang mahal na brand, umaabot ng 25,000 to 30,000, dapat may kalakip din daw yan na resibo. Doon kasi sa information sheet na fill outan ng mga OFWs natin bago sila magpadala, gagawa sila ng sarili nila ng pagka-itemize nila ng kanilang mga laman ng kanilang balikbayan box, nasa gilid noon, kailangan lagyan din nila ng actual price o yung estimated price ng bawat isang value at ito-total nila yon. Dapat hindi sila magpasa worth 150,000 pesos, bagay yung total amount na pinahihintulutan ng batas na free from tax sa bawat isang OFW. So depende sa price, hindi naman depende sa item, pero usually nga yung mga ganong klaseng item, relo, yun yung mga may mahal na value. Minsan nga daw pinalulusutan ng mga computer box, yung mga balikbayan box, yan daw mahal talaga. Kaya nga daw sila gumagawa ng ganitong mga patakaran. Jessica. Pero anong silbi? Gayong didire-diretso lang naman daw sa x-ray ng customs. Bakit kailangan pang ganyang may patakaran kung hindi rin naman nila bubuksan, JP? Hindi naman pala nila bubuksan, hindi naman nila bubusisiin. Bakit kailangan pa na may ganyang mga pag-itemize at paglalagay ng value? Para saan yun pala? Well, sabi ng Bureau of Customs, Jessica, hindi nila bubuksan talaga, pero dadaan nga yun sa x-ray. Pero pag makikita raw kasi nila sa x-ray kapag parang hindi truthful yung declaration doon sa form na pinirman o ginawa ng isang sender, at pag nakita nga nila doon sa x-ray, that's the time daw na bubuksan nila yon. Pero pero papatawag daw yung pagpapadalhan noon, may proseso naman daw yon. Sinasabi ng Bureau of Customs, sila ay naniniwala daw, they have good faith sa honesty ng mga OFWs natin na sila ay hindi manlalamang. Ito daw ay itinakda ng batas, hindi naman daw ito batas ng Bureau of Customs, yan ang sinasabi ni Commissioner Faeldon. Pero syempre, confusion pa rin yan, at yung ibang OFWs nga, hindi sila talaga uma-agree dyan. In fact, yung grupong migrante, naglabas na rin ng statement ika dyan, pamatay nga daw yan sa kaligayahan na dinadala ng ating mga bagong bayani na mga OFWs na ang tanging kaligayahan nga lang pagpadala ng mga balikbayan box, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.